bata, marami sa atin ang hindi kumakain ng pork or any meat products. Kaya inisip natin na baka gumawa tayo ng episode na tungkol sa fish or salmon. Is salmon healthy for you? Yes or no? Ano ba ang sagot nyo? Healthy po ba ito mga kababayan? So this is Dr. Mike and welcome po dito sa ating Health Talk by Dr. Mike. So we'll discuss for today the health benefits of salmon. Sabi nila salmon, whatever the pronunciation, pero tamang pronunciation is salmon, walang L, silent L, but sa Pilipino, sa atin, salmon. Anyway, yan po ang ating discussion for today. At isa po ba kayo sa mahilig dito sa isdang ito? Maraming nagsasabi healthy, marami din ang nagsasabi mga ilan-ilan hindi healthy dahil sa taglay ng mercury nito. Okay, but not all, remember. So, yan po ang didiscuss natin. Kung may mga katanungan po kayo at sa mga kababayan nating mahilig o naghahanap ng alternatibong pagkain during Semana Santa na hindi makakain ng pork, ito po ay isang option. But tignan muna natin kung ano po ang mga health benefits nito. Maraming salamat po sa lahat mo ng mga kababayan nating nakatutok lagi dito sa ating Health Talk. Okay, why is salmon good for you? Bakit nga ba isdang ito maganda sa ating kalusugan? Ano ba ang binibigay nito? Lakihan natin ang ating slide. So, salmon is considered one of the most nutritious food. Okay, sa mga isda, isa po ito sa pinakamasustansya dahil po sa taglay ng mga vitamins, minerals na meron po dito. At ito pong isdang ito, meron siyang mababang saturated fat and good source of protein. Ayan, yung po mga nagda-diet at gustong mataas ang protein diet nila, protein content, ito pong isdang ito maganda. And best source of vitamin B12. Ayan, yung po mga may anemia sa inyo, may problema sa vitamin B12, may problema sa dugo, maganda po itong salmon na ito. So, let's dig deeper. What are the benefits of eating salmon? Okay, either po yan ay fresh, di po ba? Or sometimes in steam, or stir fry, or yung iba pinafry nila, di ba? So, depende po sa luto nyo, or binibake. Ayan, sarap yung sa bake, di ba? Or roasted. So, in terms of nutritional value, lakihan po natin ang slide natin. This varies po, depende po sa variety ng isda ito na salmon. Maari po yung isda na nabili nyo, yung farm salmon. It contains slightly more healthy fats, yung pong farm, and calories. So, mataas ang calories ng farm salmon. Compare po doon sa wild-caught salmon. Itong wild na ito, yan, yung mga nahuli, hindi po sila naka-farm. These are isda na mataas po yung protein content nila. So, ayan, may difference po yung dalawa ha. Yung po mga kababayan po natin na nagtatanong, Dok, ano ba ang pagkakaiba ng farm? So, alam naman natin, farm. Parang kinulture yan, naka-farm yan, hindi kagaya ng mga wild, kung nasa wild sila, nahuli sila. So, depende po kung ano tong salmon ang bibili po nyo. So, syempre sa market, tignan nyo po kung ano yan, kung farm ba yan or wild caught ang salmon yan. So, in terms of their nutritional values, ayan po yung pagkakaiba nila. In terms of calories, mas mataas po ang calories noong farm salmon, 206, as compared doon sa wild. In terms of protein, mas mataas naman ang protein ng wild compared doon sa farm. Yung fat content po, mas mataas po yung farm salmon compare po doon sa fat na makikita sa wild salmon na 8 grams lamang. Tapos may vitamin B12, B6, selenium, niacin, pantothenic acid, thiamine, phosphorus. So di ba ang dami pong vitamins and nutrients ang makukuha po natin dyan. So para po mas matignan natin, this salmon contains a high selenium which is involved in DNA synthesis, problem for thyroid metabolism. It would help for the metabolism of the thyroid hormone, yung T3, T4 dyan, and reproductive health. Mataas din po yung omega-3 fatty acid which is good for heart healthy fat that can decrease yung pong inflammation. Kung may problema sa puso natin, may problema sa ating brain para po masuportahan yung brain health natin, mental health. Vitamin B12 producing red blood cells that regulates yung health sa ating nervous system. So just imagine, by eating salmon, meron tayong nakukuha. First, selenium, yung omega-3 fatty acid, and vitamin B12. Okay? Another good thing for salmon, this
isda is good or rich in omega-3 fatty acid. Dalawa yan. Eicosapentaenoic acid at saka yung DHA, doxahexaenoic acid. These are long chain of omega-3 fatty acid na nakakapag-reduce po ng presyon, yung low blood pressure, decrease risk factors for some diseases, at inflammation. So, di ba? Dahil po sa pagkain ng isdang ito, ang dami pong benepisyo na nabibigay sa atin. Hindi lamang po yun, as mentioned kanina, great source of protein para po kung meron tayong problema, like for example, may injury tayo, protection for bone health, prevent muscle loss, and other things. Particularly, kung nakakain po tayo at least 100 grams per servings. Okay? Moving on, mataas din yung vitamin B12. As mentioned po kanina, nakita nyo naman po kung gano po yung binibigay na vitamin B12 at ang dami nun. Siyempre, vitamin B12, importante po yan for producing energy sa katawan, inflammation, protection for heart and brain health. So as we go deeper, maganda rin po sa potassium. Good source of potassium, lalo na po yung mga may problema sa potassium sa atin, nagkakaroon po ng potassium loss, lalo na kung nasa labas tayo lagi, mainit, minsan yung mga electrolytes na yun, nawawala din. It help manage yung pong blood pressure natin and prevent excess fluid retention kung at least nakakain lang tayo ng 100 grams servings of salmon. And then, as mentioned din po kanina, nakita nyo naman, loaded with selenium. Pag po sa selenium, like for example, nakakain din tayo ng 100 grams, it can improve support in bone health, thyroid function. Kung may problema sa goiter sa inyo, yung kung nagkakaroon po ng problema hyperthyroidism, nakakatulong din po yan, and protect certain types of cancer. So, ang ganda po ng salmon, di ba? And it may reduce, and very common yan, lagi nating naririnig because of this omega-3 fatty acid, na nagdi-decrease yung level para po mag-lower yung cholesterol or triglyceride natin in particular. Because this would reduce the risk of heart disease. O yan, yung po mga may matataas na presyon sa inyo, may problema sa puso, so ito pong salmon nakakatulong din. And syempre, doon po sa mga nagda-diet, yung po mga concerned sa kanilang weight, consuming salmon may help you manage your weight by reducing your appetite temporarily at binuboost po niya yung metabolism. And, ayan, yung medyo malaki ang belly, malaki ang tiyan natin. So, ang salmon po nakakatulong din yan. So, dapat mag-salmon tayo para at least makatulong ito sa atin, lalo na kung gusto nating mabawasan ang ating timbang. And it may protect yung brain health natin because frequent consumption of salmon may protect yung pong, yung, lalo na kung buntis po si mother, yung fetal brain health, kung pinagbubuntis niya, it can preserve brain function and decrease the risk of cognitive decline and dementia. Kaya yung po natatakot, baka po magkaroon ng dementia, makakalimutan natin, makakalimutin tayo, may problema tayo sa brain natin, ang salmon din makakatulong po. Lalo na kung at early age, like for example, mga 20s, 30s, nag-start na po tayo, ini-incorporate na natin sa diet itong salmon na ito. And for protection of brain health, kasama din po dyan dahil po sa omega-3 fatty acid, hindi lamang po sa brain function, okay, and cognitive decline or dementia, kasama na rin po dyan yung mga kababayan natin na para po ma-reduce yung depression, yung anxiety, at mag-improve po yung mood. So, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng mga problema, mga suliranin, nalulungkot, or sometimes po nadidepress dahil po sa mga pangyayari, may matinding pangyayari sa buhay or sa environment, or nagkasakit, at least po itong salmon makakatulong din po siya to boost yung ating mood and also doon po sa medyo sad sa atin or nakaka-experience po ng mga anxiety attack. Also, maganda rin po ito para po ma-maintain natin, okay, yung healthy vision natin. May problema tayo sa mata, so ito pong vitamin A, meron po siya kasing taglay na vitamin A, astaxanthin, part ng vitamin A, omega-3 fatty acid, which would promote yung eye health natin. So again, marami pong mga benepisyong nakukuha, hindi lang sa puso, hindi lang sa mata, hindi lang sa red blood cells o sa dugo, halos majority po brain function,
and ito na nga sa ating mga mata. Okay? And kasama din yung bone health natin because salmon is rich in vitamin D, phosphorus, which can support yung bone health natin. Although may mga study po dito na, pero kailangan pa rin po na maraming study para po mag-link din ito doon po sa isang condition na may problema sa buto kagaya po ng osteoporosis. Kaya po research is needed para din po dito kung nakakatulong. Although may mga papers na po, may mga study na lumabas na nakakatulong po itong salmon na ito sa mga may osteoporosis, but again, kailangan pa po ng maraming study para po ma-prove na ito nga pong salmon ay makakatulong hindi lamang po sa taglay na vitamin D at phosphorus but also doon po sa mga pasyenteng may osteoporosis. And also, ito pong salmon na ito, aside po sa bone health at kung tayo po ay kumakain madalas, may question yung ibang mga kababayan natin na kung ang salmon ba ay kino-consider na isa sa mga superfood, di ba? Kung na-discuss po natin previously, kung hindi niyo po na-miss yung avocado, di ba? Tinatawag din siyang superfood or yung guyabano. So ito bang salmon na ito kino-consider din bang siyang superfood? So ang salmon po, tandaan po ninyo, dahil po sa taglay na mataas ang omega-3 fatty acid, minsan hindi niyo na po kailangan mag-supplement pa ng fish oil or omega-3 fatty acid. Dahil lang po sa pagkain nyo ng salmon, makukuha po ninyo itong omega-3 fatty acid na ito. So simulan po ninyo na kumain ito, either farm yan or wild caught yan. At ito po ay makakatulong dahil po sa taglay na sobrang daming health benefits ng salmon sa ating kalusugan because of these high levels of omega-3 fatty acid. Okay? So, again po, kagaya po ng mga ibang conditions, tinatanong kung itong salmon po na ito ay pwede po ba natin siyang kainin everyday? Kasi marami pong mga kababayan din tayo na magtatanong, Dok, kung superfood yan, super healthy ang salmon, pwede ba natin kainin everyday? Tandaan nyo po, meron din pong limitation. Hindi po ba? Hindi po pwede yung everyday nakakainin natin siya kasi kailangan din po natin kumain ng ibang pagkain. Dapat it should be in a variety, di po ba? Dapat din yung eat and drink in moderation lagi. Dahil po kung sumobra tayo ng salmon, hindi rin po maganda. Because ito pong recommendation ng FDA or the Food and Drugs ng Estados Unidos, fish and shellfish. So lahat ng isda at mga shellfish. Hindi po kayo sa mga kagaya po ng salmon, catfish, tilapia, lobster, scallops. Okay, they are safe to eat 2 to 3 times a week. Yan sa mga kababayan po natin, ang recommendation at least 2 beses o 3 beses sa isang linggo or 8 to 12 ounces per week according to FDA kung tayo po ay kakain ng salmon. Or yung mga examples na binigay ko, kumakain kayo ng hito, kumakain kayo ng tilapia, kumakain tayo ng lobsters or scallops or mussels, okay, or shrimp. So, ayan po isang example po yan. Okay? And lagi pong tandaan ninyo mga viewers that salmon is nutritional fish. Okay? It's a powerhouse. Marami pong binibigay yan. It provides several impressive health benefits.